What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel. Here I post fitness related content, and for today's video, I just want to have a shortish chat with you guys. So the year is coming to an end and parang nagkaroon ako ng self-assessment sa life in general, and parang napaisip din ako about sa fitness situation ko or parang sa situation ko when it comes to bodybuilding and fitness. Gusto kong i-share sa inyo guys yung mga lessons na natutunan ko this year. Kasi I'm pretty sure na some of you have experienced some type of ganitong lessons or learnings or mistakes. And I just want to have a parang discourse with you guys. Like yung last video kasi natuwa ako na marami nag-comment. So for this video, gusto ko rin siguro na magsalita kayo or mag-comment kayo down below kung ano yung mga lessons na natutunan nyo this year. And let's have a chat, di ba? Kasi ako personally, ang dami kong natutunan like mga sasabihin ko in this video. And hopefully, makarelate kayo, ma-enjoy nyo itong channel, and magkaroon tayo ng deeper conversations about these things. Okay, so before we proceed, please like the video, subscribe if you haven't already, and turn on post notifications so you won't miss any of my future uploads. Isa sa mga lessons na natutunan ko this year about fitness and life in general is hindi lahat ng gusto mo masusunod, especially sa fitness. May mangyayari na bagay na parang ma-off track ka, may mga bagay na out of your control na parang kailangan mo i-prioritize muna, and wala namang mali doon. Dapat this year magko-compete ako. Kaso for some reason or reasons, prioritize ko muna yung parang career building. Gusto ko man tapusin yung masters ko. So parang pinark ko muna yung pagko-compete. So natutunan ko this year na may shit talaga na mangyayari. Kahit anong gawin mo, may parang nakakagulo ng utak. But yun nga, it's up to us kung paano tayo mag-adapt. Kasi kung hindi ka mag-adapt, wala, talo ka eh, di ba? Wala naman siguro sa atin na gusto mo talo. So, ayun. Guys, itong video natin, laid back, chikahan lang tayo. Kasi I'm pretty sure marami na rin nangyari sa taon nyo. So gusto ko lang parang gumawa ng semi-podcast type na mag-usap lang tayo, magkwentuhan lang tayo. Kahit ako lang mag-isa ngayon. Second fitness lesson na natutunan ko is parang wag na natin i-overcomplicate. Dati talaga, guys, merong point sa life ko na sa fitness life ko na kailangan yung pagkain ko everyday iba-iba. Kailangan yung pagkain ko everyday different para hindi nakakaumay. Kahit na hindi naman talaga ako naumay. But yun, parang sa paggawa ko ng mga recipes almost on a daily basis na kailangan bongga or kailangan pogi yung itsura para ma-post mo social media. Parang minsan, na-realize ko na wag na natin overcomplicate. So, main example ko dito yung diet. Parang kung meron ka talagang staples na kinakain mo everyday, na hindi siya mahirap gawin, 'di ba? Parang ang gaan sa pakiramdam na parang ang bilis, ang smooth sailing. Dati kasi ang dami kong gusto, parang kailangan ganito yung ulam ko meal number 1, ganito yung meal number 2, ganito yung meal number 3. And siguro kung pina-follow niyo ako sa Instagram, di na rin ako ma-post ng pagkain kasi almost on a daily basis or na 4 months now, yung kinakain ko lang talaga is chicken na air fried tas kanin. Tapos pork tenderloin minsan. Siguro pag weekends, tapos pag mga maluwag lang ako, doon lang ako talagang gumagawa ng recipes para may ma-post. Yun na lang eh. Parang hindi ko na siya ginagawa para gusto kong kumain ng masarap na healthy or na high protein, na macro friendly. Parang minsan ginagawa ko na lang for social media to create content na wala na yung... Kasi hindi naman talaga ako chef. Hindi naman talaga ako mahilig sa food. Mahilig lang ako sa masarap na pagkain, pero hindi ako mahilig gumawa, if that makes sense. Pero yun, hindi ko na overcomplicate yung pagkain. Tapos ganun din sa training. Parang kung kailangan mong gawin. Wala nang twisting and turnings na
kailangan mo i-convince yung sarili mo na kailangan mong gawin yung X, Y, and Z. But, yun, parang talagang maabot na sa point na wala. Huwag na i-overcomplicate. Third lesson na natutunan ko, na-realize ko this year, protein is everywhere. 'Di ba? Parang wala na yung lugar na, wala na yung panahon na parang, oh my God, kulang ako ng protein. Anong gagawin ko? Gumawa ako ng video about Carinderia protein. Tapos, sa convenience stores. Alam mo yung convenience stores natin dito sa Pilipinas, ang dami na ring bago. May nakita ko, pero syempre, bumili kayo ng protein sa athlete. Pero kung talagang walang-wala kayo, let's say, stranded kayo sa isang lugar, tapos wala kayong protein, merong packets ng protein powder sa 7-Eleven. Di ko matandaan yung brand, pero nandun sa unahan sa cashier. So parang ako, ansaya sa feeling na parang, oh my God, dali na lang pala ngayon maging ma-hit yung protein goals mo. Na protein is everywhere. Kahit saan ka pumunta ngayon, may inihaw na. Kahit saan ka pumunta, may isda, may lean meat. So, yun, wag nang i-overcomplicate na parang, oh my God, hirap na hirap ako sa protein. Na-realize ko na yun, parang bobo ka na lang talaga pag hindi ka pa nakakuha ng protein mo in a day. Kasi sa dami ng options out there. Kaya yun, dami talagang protein everywhere. Sana wala na ako makita na, oh my God, hirap na hirap ako sa protein. Kasi hindi na yun totoo. Last lesson, siguro ito yung na-hit yung puso ko dito. Parang swak na swak sa puso ni Nasty Mac na lifting is a privilege. Itong training, itong bodybuilding, itong pagiging fitnessy natin, it's a privilege. Parang this year na-realize ko na sa dami nang nangyari sa akin personally, sa aking personal life, tsaka sa mga passions na gusto kong gawin, tapos lahat pa ng bullshit all around na nangyari sa life ko. Parang lifting and training, talaga siyang privilege sa atin na swerte tayo na nagagawa natin siya. And hopefully as the year turns, yung perspective na yun, yung thinking na yun, madala natin. Na yung gym, regalo. Kung saan ka man naniniwala. Regalo yan from doon na kailangan natin i-enjoy, i-protect, di ba, pagpahalagahan. Huwag natin siyang parang i-take for granted. Kasi for a person like me na hindi naman sa parang binubuhat ko yung sarili kong bangka or what. Pero yung gym para siyang para siyang sanctuary na I'm at peace pag nandun ako. So, privilege siya, guys. Yun yung isa sa mga lessons na natutunan ko. Grateful ako kasi kahit saan ako makapunta ngayon. Ang dami ng Anytime Fitness branches. So, parang anytime wala ka na talagang excuse na hindi magbuhat, hindi mag-train, Sometimes kasi, sinasabi ko na training dapat is ensayo with intent. Pero sometimes masaya lang din talaga na magbuhat ka dahil galit ka or dahil malungkot ka or dahil mabigat yung nararamdaman mo. Tapos it plays into dun sa ensayo part na parang dahil sama yung loob mo nakakapagbuhat ka ng malakas, 'di ba? May extra fuel ka ngayon. Pero yun parang masaya lang din talaga ang saya talaga ganun. Ang saya magbaboy. Ang saya mag-amok sa gym. Kaya wag natin i-take for granted na sometimes nandun yung intent or most of the time nandun yung parang magbubuhat ka dahil gusto mo mag-train, gusto mo mag-ensayo, gusto mong gumaling dito sa fitness and bodybuilding and whatnot. Pero nandun din yung gift ng gym, gift ng ayoko maging sobrang sentimental kasi baka mamaya sabihin ng mga tao, OA ni Bon. Pero hindi ganun talaga I'm sure may nakaka-relate din sa inyo na ganun. Na sana, itong mga lessons na natutunan natin this year
Kung ano man yung share nyo rin sa akin down below sa comment section. Dali natin sa susunod na taon and mas mag-improve pa tayo. So, ayun, yun lang yung video natin. Medyo senti, medyo simple. Before I end this video, i-upload ko to before Christmas. So, I'm wishing you all a Merry Christmas. Na yung mga mahal nyo sa buhay, di ba? Tell them that you love them. Sabihin nyo na lang din na subscribe kayo sa akin. Sila tito, sila lola, di ba? Sabihan nyo na, uy, si Von Campos, subscribe kayo dun. Merry Christmas. Pero yun guys, Merry Christmas, Happy Holidays kung wala kayong Christmas. Enjoy nyo yung company ng mga mahal nyo sa buhay. And hopefully, nakarelate kayo dito sa ramblings ko. Kasi guys, wala. Gusto ko lang i-share yung mga nararamdaman ko this year. Kasi pag di ko to sinabi, baka sumabog na lang ako sa gym. Pero yan, sige, magbubuhat na ako now. For the 2024 plan, siguro yun yung next video ko. Na-manifest natin. Manifesting video tayo. So next video, discuss ko yung mga 2024 goals ko. And hopefully, next year this time, meron ulit tayong assessment. And sana ma-achieve din natin lahat ng goals natin. So yun lang. I'll see you guys on the next one. Again, this is Von Campos reminding you to follow your passion kahit na 0.1% progress lang every day. Okay lang kasi it will all add up someday. Thank you. Happy holidays. And bye-bye. I'm out.